Gemini, hi! Welcome to Mystic Wing PH. At ito ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for February 2026. This is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. So just take what resonates. Another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo o kaya magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services. No? Mag-ingat kayo sa mga fake accounts, mga nagpapanggap na Mystic Wing PH. Scammers po yan. Okay. Let's see, Gemini, what is the energy February 2026? February 2026 para sa mga Gemini. What's the energy? Okay. Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Bottom of the deck is the Knight of Wands. Okay. Masyado kayong gala ngayong February, Gemini. Like, marami kayong kailangang ayusin, may mga errands, no? Here and there, may mga asikasuhin kayo, paperworks, documents, requirements. Pwedeng kayo ay nagsistart ng negosyo. So, syempre, ganun talaga. May mga kailangang i-fulfill ng mga permits, documents, ganyan. Or, yung iba, mag-a-abroad, ganun. So, very busy for you, no? Pwede rin may mga adventure ka going to different places. Isasabay mo yung trabaho mo sa, sa bakasyon, or pagre-rest, no? Parang work and pleasure, kumbaga. I also see you na meron kang mga, let's say, sinimulaan trabaho, business, or mga investments na makikita mo na yung resulta niyan ngayong February. Kumbaga, malapit na, ayan na, mamumunga na siya. Pero kailangan mo pa rin maging patient, no? Nahintayin to. Kasi, syempre, pag pinitas mo yung bunga na hindi pa hinog, o, diba, anong lasa nun? Mapait, mapakla, diba? So, for you, you need more time para mahintay yung resulta ng gusto mong mangyari sa career, trabaho, or business mo. And it's going to unfold ngayong February. Kailangan lang patient ka. With the Wheel of Fortune, things are going to change for your career. Pwedeng may pagbabago sa trabaho, may reassignment, yung tipong ililipat ka sa ibang department. Or yung iba, pwedeng magre-resign ka sa work para lumipat sa competition na company. Or can be a shift in your source of income. So, pwedeng ikaw ay magiging entrepreneur, yan, negosyante. 'Di ba? Speaking of entrepreneur, you have the Emperor here, someone who is in control of his or her finances, na someone that is starting building yung kanyang empire. Ayan. So, very serious ka ngayon sa iyong career, sa iyong business. And nakafocus ka sa structure ng iyong career, ng iyong business, gusto mo talaga makita yung resulta nito. At alam mong wala makakapigil sa'yo. And also, you will not settle for anything less. Meron mga tao dyan na yung bang parang nangingialam sa mga decision mo. Pero, subok mo na kasi na yung pangingialam nila hindi nakakatulong. So, iiwasan mo sila. Like, okay, sige, nag-advise ka na naman. Wala namang kwenta yung advice mo. Bahala ka dyan. Parang ganun. So, the overall energy is the Lovers. You are going to be more committed in your business, yung career mo. And also whatever your sources of income na meron ka. As in, you are married to your career. You are married to your business. You are married to your source of income. Kumbaga, andun yung pagiging seryoso mo. Oo. With the Knight of Swords as your challenge, pwedeng meron kang iwasan mong magmadali, no? Madaliin ang isang bagay na gusto mo agad ma-accomplish kasi pwedeng magkamali ka lalo. Yung tipong kakamadali mo lalo ka nagtagal. Ganon. So, chill ka lang. Kumbaga, normally, go through the process. Kasi, kung para sa'yo. And then, the opportunities, temperance, yes, this is part of the patience, energy. Kasi alam nyo, pansinin nyo yan, no? Kapag may minamadali kayo, ang dami nyo ring nakakalimutan, 'di ba?
Pero kung may time kayo, like chill lang kayo, naghihintay, ang dami yung pumapasok sa isip nyo na, ay, ito pala kailangan ko tong dalhin. Ay, ito pala dapat ayusin ko to. So, yun yung opportunity mo na while waiting, habang naghihintay ka, may mga nire-review ka sa buhay mo, sa mga plano mo, sa mga ginagawa mo, sa trabaho mo. So, kumbaga, andito yung time na parang aayusin mo yung potential na problema. Oo. Kumbaga, uunahan mo na. Hindi pa nagiging problema, susolusyonan mo na. 'Di ba? Ganda. And then, your blessing is the Nine of Cups. This is about fulfillment. So, ngayong February, you will experience fulfillment in your career, in your business. Maaring may makikita ka ng magandang resulta and you will say na, wow, worth it talaga yung paghihintay ko. Worth it yung sacrifices ko. I also see a celebration, no? Maaring magse-celebrate ka ng iyong tenure sa work mo, na 10 years ka na, and you will be recognized. Yung iba naman, this can also mean a project na finally natapos mo na, and you feel good about it, kaya nagse-celebrate ka. Surprise! Uy, may pa-surprise sa'yo ang universe. Something that you really love to experience sa career mo, trabaho mo. Ano tong Siyempre gusto natin, malaman kung ano yung surprise. 'Di ba? Kaya lang pag nalaman nyo, hindi na surprise, 'di ba? Ano yon? Oh, okay. Neptune in Aries. Uy, Neptune is entering Aries, ha? So, ito ang surprise. Siya, kumbaga parang surprise siya in a way, pero, yung mga dreams mo, yung mga pangarap mo, you are finally experiencing it. And, yun yung nagkakaroon sa'yo ng fulfillment. Like, 4th house is your foundation. Who you really are. So, kumbaga, yung iba sa inyo, you are being recognized for who you really are. Maari ring merong surprise sa family. Can be a new member of the family. Merong preggy. Ayan, may buntis, may mabubuntis. Or anything na pangarap nyo lang for your family is makukuha nyo na or maibibigay nyo na sa family nyo. Oh my God! Gemini, new life, may buntis, syempre, hindi naman para sa lahat, but kung kayo ay hindi pa kayo ready for pregnancy, mag-ingat, pero kung ready, di wow, congrats. This can also mean symbolical, no? Or symbolic. Maaring may bagong baby sa bahay. Like, example, bumili ka ng bagong sasakyan. This is my new baby. O, di ba? Ganon. Or bagong gamit. Or bagong pet. Di ba? Endings. Ayan. Something is going to end. Like, something needs to culminate. May natapos. Oo. So, itong natapos na to, it doesn't mean na malungkot na pagtatapos. It only means na na-accomplish mo na. Di ba? Ganon. Getting together with friends. Some of you, pwede tong magkakaroon talaga kayo ng pet. Or new pet sa bahay, lalo na dogs. And another thing, merong pagsasama-sama, no? Parang yung iba sa inyo surprise kayo ng friends nyo. Honor and respect will come to you. See, ito yung sinasabi ko sa inyo na you will be recognized. Maaring merong award, reward na matatanggap sa trabaho mo, sa business mo, ano man yung pinagkakakitaan mo ngayon. Uy, may family sorrow. Ano yan? Merong sitwasyon na kung saan may kalungkutan sa family. Huwag na natin i-claim yan. Doing something risky, taking a chance. Oh, okay. So, some of you, pwedeng magte-take kayo ng risk pagdating sa trabaho or career or a project na gusto mong subukan. Kasi alam nyo, lahat naman ng mga nagiging successful sa trabaho, career, nagte-take talaga sila ng risk.
Expense tracking. So, this is very important sa inyo na yung inyong pera, yung lumalabas na pera, alam nyo. Yung iba nga, tinatago pa yung mga resibo eh. Kasi, magagamit nyo talaga yan, lalo na kung very careful kayo sa sa pera nyo. At least alam nyo kung saan napunta yung pera. Leadership skills. I think some of you wants to, maging leader. But, meron kayong kailangang i-improve sa inyong abilities, no? Or sa inyong knowledge. Kasi once na magawa mo yan, yung leadership role talagang darating sa'yo. Ibibigay sa'yo, i-offer sa'yo. Innovative thinking, yes. Innovative or innovative. Innovative. So, mas forward thinking ka. Marami kang mga creative ideas na pwede mong magamit para sa pagpapaunlad mo ng iyong career path or ng trabaho mo or business mo. Feel and allow a deeper sense of peace to fill you now. This is a divine quality, yes. So, it is important rin na meron tayong peace of mind na hindi porket kumikita tayo ng pera, kakalimutan na natin yung katahimikan ng isip. So, ano ba yung nagbibigay ng peace of mind? Stability. So, when you have stability, you will definitely have peace of mind in your career, business. Pay attention, a powerful message is being communicated to you now. So, maaring very important message na marireceive ka ngayong February related sa business or career mo na makakatulong sa'yo sa mga goals mo. Okay? So, this is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.